By the way, sino po naniniwala? When God visits your home, tsak may mangyayaring himala sa tahanan mo. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? When God visits your family, tiyak merong mangyayaring himala sa pamilya mo. At sino po naniniwala? When God visits your life, tiyak may mangyayaring himala sa buhay mo. At the same time, sino po naniniwala? When God visits your finances, tiyak may mangyayaring himala sa finances mo. Totoo po ba yan? Pansinin nyo, ang Panginoon, umattend lang sila dito sa isang kasalan sa Cana, sa Galilee, dito sa John chapter 2, verses 1 to 12, nang magkaroon ng shortage ng alak, Jesus turned water into wine. Sino po pamilyar dito sa kwento na to? Kung saan, ang Panginoon, mula doon sa simpleng pag-imbita sa kanila, meron siyang ginawa na kauna-unahang himala sa kasaysayan. Alam niyo po, ito yung kanyang kauna-unahang ginawa na himala. According to some scholars, they were invited sa kasalan ng isang malayong kamag-anak at nang magkulang nga yung alak, ipinaalam ito ng kanyang ina sa Panginoong Jesus. Doon sa umpisa, sinabi ng Panginoon, doon sa chapter 2, verse 4, sabi niya, "Babae, anong kinalaman niyon sa akin? Ang aking oras ay hindi pa dumarating," sabi ng Panginoon sa kanyang ina. But Mary, with her complete faith and trust sa Panginoon, ang sabi niya, sinabi ng kanyang ina sa mga lingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Verse 5. Now, the question is, bakit sobrang importante ang sapat na alak para sa isang kasalan sa panahon ng ating Panginoong Jesus? Again, paalala ko po, yung ating dinidiscuss na to ay based on their custom at doon sa kanilang panahon. So, alam niyo po, unang-una, bakit napaka-importante na hindi dapat maubusan ng alak sa isang kasalan sa kanilang panahon? It is a reflection of family's reputation. Alam niyo po, sa isang kultura na sobrang pagpapahalaga o sobra yung kanilang pagpapahalaga sa dignidad ng pamilya, sobrang pagpapahalaga o sobrang degrading sa isang pamilya na maubusan ng alak sa kanilang sinasagawang kasalan. Napaka-degrading nun sa isang pamilya. Pagka ikaw ay merong okasyon ng pakasal at naubusan ng alak doon sa kasalan. So, it will bring humiliation sa family, isa siyang malaking kahihiyan sa pamilya na sa kasalan naubusan ng alak para sa mga bisita. Ang problema, contrary doon sa ating nakasanayan na pagdiriwang ng kasalan, ibang-iba sa kultura nila ang meron tayo. Bakit? 2,000 years ago, in Roman-controlled Israel, ang selebrasyon ng kasal ay tumatagal ng 7 araw. Ngayon, kung sa ating panahon, pagkatapos ng ceremony, kainan, pagkatapos noon, uwian, sa kanilang kultura, during that time, iba ang kanilang paraan ng pagdiriwang. 7 araw mong pakakainin, 7 araw mong paiinumin yung mga bisita mo. Meaning, pag kinapos ka ng pagkain at inumin, it will show blood planning o bad planning sa part ng pamilya. It will show your cheap as a family. At the same time, during their time, they belong to small communities. So pag may ganong kaganapan sa isang kasalan, buong komunidad makakabalita nung nangyari sa kasalan mo. So, hindi madali sa kanilang panahon kapag ka nagkulang ng alak sa isang kasalan. Another thing, bakit napaka-importante nito, it is a reflection of failure to cater the guests properly. Napakalaking issue sa kanila ang maubusan ng alak sa gitna ng pagdiriwang ng kasalan kasi nga nagpapakita ito ng kabiguan ng host family na estimahin ng tama ang kanilang mga bisita. At the same time, sa kanilang kultura, sa kanilang panahon, providing generously for a guest at a wedding was a key part of demonstrating respect and good manners. Yun yung pinapakita doon. So anong ibig sabihin nito?
Pag naubusan ka pala ng alak sa gitna ng pagdiriwang ng isang kasalan, it's no longer about wine sa kanilang panahon. It is already a matter of hospitality towards your guests. It is already a matter of respect towards your guests. It is already a matter of good manners towards your guests. Meaning, pag naubusan ka ng alak sa kanilang panahon sa pagdiriwang ng kasalan, natataya ang usapin ng level ng pag-iistima mo sa mga tao, natataya ang level ng pagbibigay ng respeto mo sa mga bisita mo, at natataya ang usapin ng pagpapakita mo ng kagandahang asal. Ganon kalaki ang issue ng kasapatan ng alak sa isang kasalan sa kanilang panahon. And at the same time, it is a reflection of failure to set a festive mood or joy within the occasion. So, ikatlong dahilan, bakit napakalaki ng role ng sapat na alak sa isang kasalan, nagpapakita ito na nabigo ang host sa dalawang bagay. Una, makapagsisimula ng isang masayang okasyon o pagdiriwang. Again, it would run for 7 days ang pagdiriwang at responsibilidad ng host family na mag-set umpisa pa lang sa unang araw pa lang ng masayang atmosphere sa kanilang okasyon. Kasi nga, sa kanilang panahon at kultura, wine was associated with celebration and joy. So running out of wine would dampen festive atmosphere. Ikalawa, ang kasama sa kanilang responsibilidad, hindi lang mag-umpisa ng isang festive atmosphere sa kasalan, kung hindi ipagpatuloy at tapusin hanggang sa huli ang isang masayang okasyon at pagdiriwang. Kasama sa responsibilidad ng host ng okasyon ay ng may pakasal na hanggang sa huli manatili ang festive atmosphere doon sa kanilang okasyon. Ganong kalaki ang role ng alak sa isang kasalan. At the same time, importante rin na maunawaan natin, hindi lang naman yung relevance ng alak sa isang kasalan sa kanilang panahon, kundi importante rin na maunawaan natin yung relevance ng ginawang himala o ng unang himala ng Panginoon na ang tubig ay ginawa niyang alak. Matapos nating maunawaan kung gaano kaimportante ang sapat na alak sa isang kasalan sa kanilang panahon, importante maunawaan natin ano yung relevance nung una o yung spiritual relevance nung first miracle ng Panginoon. Alam niyo po, unang-una, it was a foreshadow of Jesus' cleansing power to go near God. Sabi doon sa chapter 2, verse 6 ng John, doon ay mayroong 6 na tapayang bato para sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 banga ng tubig. Alam niyo po, sa tingin nyo, bakit kaya sa dinami-dami ng pwedeng maging subject ng unang himala ng ating Panginoon, yung pang-6 na tapayang bato ang napili para i-perform ang unang himala? Ano ba ang relevance nitong 6 na tapayang bato na ito? According sa verse na binasa natin, sabi doon, ito ay para sa kanilang kaugalian ng paglilinis. Paglilinis para saan? Itong tubig na ito ay ginagamit ng mga Jews para sa kanilang tinatawag na ceremonial cleansing bago sila pumasok sa templo where the presence of God reside. What does it mean? Una, ito ay unang pagpapatanaw ng Panginoon na ang kanyang dugo ang tanging makapaglilinis sa kasalanan ng tao at hindi ang kahit na ano pang seremonya. Kaya iyon yung pinili ng Panginoon. Kasi ito ay unang pagpapatanaw ng Panginoon na kahit ano pang seremonyas ang gawin mo, hindi ka ganap na malilinis kung hindi ang tunay na makapaglilinis sa iyo, yung dugo ng Kristo.
kung sa panahon nila at sa custom nila para makapasok ka sa templo kung saan nananahan ang presensya ng Panginoon, nagpatanaw ang ating Panginoong Jesus na sa hinaharap, yung sakripisyong gagawin niya, malaya nang makakalapit ang tao sa Diyos. Napansin nyo? Nung siya ay malagutan ng hininga doon sa cross of Calvary, yung tabing ng kortina doon sa templo na tumatabing para makalapit sa pagitan ng presensya ng Panginoon at doon sa unang bahagi sa templo, napunit yun. Mula ibaba hanggang itaas, pagpapakita na ang tao dahil sa ginawa ni Kristo, malaya nang makakalapit direkta sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, malilinis yung karumihang dinadala ng kasalanan sa tao. At ang pinakamatindi ron, hindi nakakailanganin ng tao ang paulit-ulit na maglinis gamit ang tubig para makalapit sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo, may minsanang solusyon na dinala ang Diyos para sa tao. Kaya nga pansinin nyo, ang sabi niya doon sa Luke chapter 22, verse 20, after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Alam niyo po, sabi sa Tagalog version, gayon din naman ang kopa pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ang bagong tipan sa aking dugo. Sobrang linaw ng mensaheng ipinatanaw ng Panginoon para dun sa darating na panahon. Walang ibang may kakayanan para linisin kang ganap maliban sa Kanya. Ikalawa, ito ay unang pagpapatanaw ng Panginoon na siya lang ang tanging makapaglalapit sa iyo sa Diyos. Sino po aminado? Hindi naman talaga mailalapit ng totoo ng mga religious ceremony ang buhay mo sa Panginoon. Totoo ba yan? Hindi naman talaga mailalapit ng mga mabubuting gawa mo ang buhay mo sa ating Panginoon. And at the same time, sino po naniniwala, hindi naman talaga nailapit ng totoo ng relihiyon ang tao sa Diyos. Yung mga religious acts, yung mga mabubuting gawa natin, and even ang relihiyon ay hindi totoong nakapaglapit sa Diyos. What's the point? Ito po ang totoo. Kahit anong dami ng religious acts ang gawin mo, pag wala si Kristo, hindi ka naman talaga makakalapit sa Diyos. Totoo po ba yan? Kahit anong dami ng mabubuting gawa ang gawin mo, kung wala si Kristo, hindi ka naman talaga totoong makakalapit sa Diyos. At kahit anong daming relihiyon ang puntahan mo, kung wala si Kristo, hindi ka naman talaga totoong makakalapit sa Diyos. Kaya nga maraming tao, pansinin nyo, despite ng napakaraming religious acts na ginagawa, puno pa rin ng emptiness ang buhay. Totoo po ba yan? Maraming mga tao, despite na napakaraming mabubuting gawa ang ginagawa, pero puno pa rin ng emptiness ang buhay. Maraming mga tao, pinuntahan na lahat ng relihiyon, pero puno pa rin ng emptiness ang buhay. Alam niyo po, walang ibang totoong makapaglalapit sa iyo sa Diyos, malibang kay Kristo. Ikalawa, na spiritual relevance ng unang himala ng Panginoon, it was a foreshadow of Jesus' cleansing power to stay with God. Verse 3, ang sabi doon, nang magkulang ng alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala silang alak. Totoo ba may mga tao, pinilit hanapin ang kakumpletuhan niya doon sa mga religious acts. Kahit gaano siya, pero napansin nyo, kahit gaano siya kapanatiko, hindi niya nahanap ang kakumpletuhan. Totoo ba yan? Totoo ba maraming mga tao, pilit hinanap yung kakumpletuhan niya doon sa mga mabubuting gawa niya, pero kahit anong dami ng mabubuting ginawa niya, hindi niya nasumpungan yung kakumpletuhan. And even doon sa mga religion, napakaraming pinuntahang relihiyon, pero
hindi pa rin natagpuan ang kakumpletuhan. Ano pinapakita nito? Sa tingin nyo, bakit kaya hindi na-deliver ng host family ang obligasyon nila na mapanatiling kumpleto ang alak hanggang sa huli? Kasi nga, according dun sa ating binasa, ang sabi ng nanay na ating Panginoong Jesus, wala ng alak. Ano ba ang spiritual relevance nito sa buhay ng isang tao? Una, apart from Jesus, hindi mo talaga kakayanin mag-stay sa Diyos. Totoo ba? Kung hindi naman talaga dahil kay Kristo, hindi naman talaga makakapanatili ang tao sa Diyos eh. Totoo po ba yan? What's the point? Ito po ang totoo. Pag ang motivation lang ng paglapit mo sa Diyos ay dahil doon sa mga aktong pangrelihiyon o mga religious acts, isang araw, babalik ka lang uli sa dating buhay mo. Kapag ka ang motivation mo ng paglapit sa Diyos ay dahil lang sa mga mabubuting gawa mo o para may mabuti kang magawa, isang araw babalik ka lang uli sa dating buhay mo. At kapag ka ang motivation mo ng paglapit sa Diyos dahil lang doon sa mga relihiyon na kinabibilangan mo, isang araw babalik ka lang uli sa dating buhay mo. Kaya nga, malibang si Kristo ang dahilan ng paglapit mo sa Diyos, doon ka lang makakasiguro na hindi ka nababalik sa dati. Ikalawa, aside from Jesus, no one can make your purpose complete. Sa tingin nyo, is it coincidence na nung araw na nandoon si Lord, saka lumitaw yung kakulangan ng alak? Sa tingin nyo, it is a coincidence na nung oras na nandoon na si Lord, saka pa lumitaw yung kakulangan sa alak? Ang sagot, hindi. What's the point? Tandaan nyo po, every time na dumarating ka sa point ng buhay mo na parang nasa-serve naman ng mga ginagawa mong religious acts, ang purpose ng buhay mo, darating siya, ma-encounter mo at ipapakita sa iyo na hindi kayang kompletuhin ng mga religious acts ang purpose ng buhay mo. Every time na nararamdaman mo na parang nasa-serve naman ng mga mabubuting gawa mo, ng mga pinuntahan mong relihiyon, ang iyong purpose, darating siya sa buhay mo at ipapakita sa iyo na hindi kayang kompletuhin ng mabubuting gawa ng mga relihiyon ang purpose ng buhay mo. And another thing, na spiritual relevance ng first miracle ng ating Panginoon, it was a foreshadow of Jesus' cleansing power to go back to God. John chapter 2 verse 10, ang sabi doon, at sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang naghain ng mataas na uri ng alak, pagkatapos ay ang mababang uri ng alak kapag ka ang mga panauhin ay nakainom na, subalit hanggang ngayon ay itinabi mo pa ang mabubuting alak. Tandaan niyo po, hindi lang panauhin o paunang pagpapatanaw ni Lord sa kapangyarihan niya na ilapit ka sa Diyos. Hindi lang pa unang pagpapatanaw ni Lord sa kapangyarihan niya na manatili ka sa Diyos, kung hindi pa una ding pagpapatanaw yung unang miracle ng Panginoon na tanging sa pamamagitan ni Kristo, makakabalik ka sa Diyos. What's the point? Una, only Jesus can offer and give you best life you deserve to live. Sino po naniniwala? Si Kristo lang yung kayang magbigay ng pinakamagandang buhay na deserve mo sa buhay na ito. Alam niyo po, sometimes sinubukan mo na lahat para lang maranasan mong mabuhay sa best version ng buhay mo, but you failed. Sino po aminado? Dumating ka sa point na akala mo pag naging mabuti ka, you will live to the best version ng buhay mo, pero hindi pala. At sino po aminado? Dumating ka sa point ng buhay mo na akala mo dahil sa relihiyon mo, matatagpuan mo yung version ng buhay mo, pero hindi pala. Ano pinapakita nito?
Ano pinapatunayan nito? Pwede mo namang hanapin sa mga bagay na akala mo, matatagpuan mo yung best version ng pagkatao mo, pero tiyak, pag wala doon si Kristo, mabibigo ka. Ano pinapakita nito? Si Kristo lang ang kayang magbigay at gawin ang pinakamagandang version ng buhay mo. Ikalawa, Jesus always saved the best for you. Sino po naniniwala? God always saved the best for you. Sino naniniwala? God always saved the best solution sa mga problema mo. Sino po rito nakakaranas ng problema? And at the same time, naniniwala na yung solusyon ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus, ito yung pinaka-the best na solusyon para sa iyo. At sino po naniniwala? God always saved the best financial source for you. At sa mga single, sino naniniwala? God always saved the best person para sa iyo. Taas kamay ng mga single. Sino rito yung mga single pa na naniniwala na ang Diyos merong pinakamagandang inihahanda para sa iyo? And at the same time, doon sa mga may sakit at sa mga may mahal sa buhay na may sakit, sino naniniwala? God saved the best season para pagalingin ka at yung mga mahal mo sa buhay. Pansinin nyo yung sabi ng Panginoon sa pamamagitan ng dito sa kay John chapter 2 verse 10, sabi doon, hinuli yung pinaka-best na alak. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Huwag mo lang kainipan yung solusyon sa problema mo dahil ang Diyos ay may nakahandang best solution para sa problema mo. Huwag mo lang kainipan yung pagginhawa mo dahil ang Diyos may nakahanda na bukal ng pagpapala para sa iyo. At huwag mo lang kainipan yung paggaling mo o ng kapamilya mo dahil may nakahandang best season si Lord para pagalingin ka. At doon sa mga nagmamahal at gustong mahalin, huwag mo lang kainipan yung taong magmamahal sa iyo ng totoo dahil ang Diyos ay may nakahandang best na boyfriend, na girlfriend para sa iyo. Now, kung may significance yung sapat na alak sa isang kasalan, kung may spiritual relevance, yung first miracle, ano naman kaya ang significance ng first miracle sa isang pamilya? Pansinin nyo, ang first miracle ng Panginoon, ginawa niya sa isang pamilya. Ano kaya ang relevance nito o yung spiritual relevance nito sa isang pamilya? Bakit iyong napili ng Panginoon? Pwede naman sa isang kasayahan lang, pwede naman sa ibang okasyon, pero bakit sa isang pamilya pa ginawa ng Panginoon? Alam niyo po, unang-una, the significance of Jesus' first miracles family, in the midst of your family's uncertainties, surprisingly, God will visit your family to give a miraculous solution. Sino po naniniwala ang buhay punong-puno ng uncertainties? Totoo mo ba yan? Sino naniniwala ang buhay punong-puno ng kawalan, ng katiyakan? Yung mayamang-mayamang ka, bigla na lang namumroblema ka sa pera. Totoo po ba nangyari yun? Na ang dami-dami mong pera, hindi mo alam kung saan uubusin, pero dumating yung point na bigla na lang naubusan ka ng pera. Napansin nyo? Kahit pala sa church, hindi mo ina-expect, bigla na lang nawawala ng battery yung ginagamit nating mic. Napansin niyo yun? Ang buhay ay punong-puno ng uncertainties. Yung malakas na malakas ka, bigla na lang nagkasakit ka. Napansin niyo yun? Yung maayos na maayos ang pagsasama niyong mag-asawa, bigla na lang nalaman mo, hindi na ikaw ang gusto niyang makasama. Napansin niyo yun? Anong pinapakita rito? Una, no matter how you prepared in life, uncertainties may visit to your family.
Sino po naniniwala? Kahit anong paghahanda ang gawin mo sa buhay, pwede ka palang talagang dalawin ng uncertainty sa buhay. Kahit pala gaano karami pera mo, pag mawawala, mawawala. Totoo po ba yun? Sino naranasan na dito? Ang dami-dami mong pera, pero bigla, nawalan ka ng pera. Sino po naniniwala? Kahit pala gaano kakalakas, pag magkakasakit ka. At sino po naniniwala? Kahit pala mahal na mahal ka ngayon, pwedeng paglabas nyo dito, hindi na ikaw ang mahal. Ito po ang totoo. Pag dinatnang ka ng uncertainty sa journey mo, sa ayaw at sa gusto mo, mamumroblema ka. Pag dinatnang ka ng mga uncertainty sa buhay mo, sa ayaw at sa gusto mo, magugulo ang mga plano mo sa buhay mo. Sino po aminado? Nung mawala ng pera, nagulo ang mga plano sa buhay. Sino aminado? Nung magkasakit, o maging yung mahal niya sa buhay, nung magkasakit, nagulo yung mga plano niya sa buhay. At nung maghiwalay sila, asawa man, girlfriend o boyfriend, sino aminado? Nagulo yung mga plano niya sa buhay. Alam niyo po, ito yung reality ng buhay natin. Whether you like it or not, may magbabago at magbabago sa mga plano mo pag dumating ang mga uncertainties sa buhay mo. Alam niyo po, ito ang totoo. Maraming magbabago sa journey mo pag biglang dumating ang mga uncertainties sa buhay mo. Ikalawa, no matter how deep your uncertainties, God or God's visitation can equate to solution. Sino po naniniwala? Kahit gaano pa kalalim ang dumating na uncertainty sa journey mo, may solusyon dito ang Diyos. Totoo po ba yan? Kahit gaano pa kadami yung nawalang pera sa'yo, kaya yang bigyang solusyon ng Diyos. Totoo po ba yan? Kahit gaano pa katindi yung sakit na dumating sa iyo at sa pamilya mo, kaya yang pagalingin ng Diyos. Totoo mo ba yan? At kahit gaano pa kasakit yung naging dala ng inner brokenness sa iyo, ng brokenness ng relationship mo, kaya yang pagalingin ng Diyos. Totoo mo ba yan? Alam niyo po, again, no matter how deep your uncertainties, God's visitation can equate to solution. Pansinin nyo, nang maubusan ng alak sa kasalan, sign na yon na any moment, mapapahiya yung host. Yung both side ng family. Lalabas na hindi sila mabuting magbisita, hindi sila hospitable, at yung kasiyahan ng pagdiriwang, mapapalitan ng kalungkutan. Pero nang dumating si Lord, dumating ang solusyon sa problema nila. What does it mean? Maniwala ka. Sa gitna ng mga biglaang pagbabago sa journey mo, darating ang Diyos para proteksyonan ka. Yung first miracle ng Panginoon, it is not just about the wine or water turning into wine. It is God's protection doon sa host ng kasalan. Maniwala ka, sa gitna ng mga biglaang pagbabago sa journey mo, darating ang Diyos para saluhin ka. Nung mawalan ka ng pera, akala mo ikaw pa nakatayo? No. Sinalo ka na ng Diyos. Nung magkasakit ka, akala mo ikaw pa rin yan? Kaya ka nakapagpapatuloy sa buhay? No. Sinalo ka na ng Diyos. At nung iwan ka ng asawa mo, nung boyfriend mo, ng girlfriend mo, akala mo ikaw pa yon? Kaya ka nakakatayo? No. Ang Diyos na ang sumalo sa'yo. And another thing, in the midst of your family's sufferings, surprisingly, God will visit your family to heal your family's brokenness. Another spiritual relevance or significance sa family ng first miracle ng Panginoon. Totoo ba? May mga bagay na hindi natin gusto para sa pamilya natin, pero pinayagan ng Diyos.
Sino po rito, aminado, may mga bagay na hindi mo gusto pero pinayagan ng Diyos sa pamilya mo na mangyari? Alam niyo po, iyon yung isa sa mga reality ng buhay na bagamat may mga bagay na hindi tayo gusto pero pinapayagan ng Diyos eh. May mga bagay na alam na ng Diyos na mahihirapan tayo pero pinayagan niya. Totoo po ba yan? Alam na ng Diyos na may mga bagay na masasaktan tayo. Pero bakit kaya pinayagan ng Diyos? What does it mean? Una, doon may mga brokenness sa journey na hindi na nabuo. Tandaan niyo po, hindi naman talaga lahat ng brokenness pwedeng mabuo. May mga broken family na hindi na pinayagan ng Diyos na mabuo. May mga broken relationship na hindi na muling nagkabalikan. Doon may mga brokenness sa journey na hindi na nabuo, pero kaya pa rin pagalingin ng Diyos at palitan ng saya. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Bagamat may mga relasyon na hindi na nabuo, pero kaya yang palitan ng Diyos ng kasiyahan. Alam niyo po, again, bagamat may mga brokenness sa journey natin na hindi na nabuo, pero pinagaling pa rin naman yun ng Diyos. Totoo po ba yan? Bagamat may mga brokenness na hindi na nabuo, pero tinulungan ka pa rin naman ng Diyos na ma-overcome yung part na yon ng journey mo. And at the same time, matanggap yung part na yon ng journey mo. What's the point? When life breaks you, God will definitely heal you. When things become hard to accept by your mind, God will definitely help you to accept it by your heart. And when heart becomes full of mourning, God will definitely turn it into heart full of joy. Ikalawa, doon may mga brokenness sa journey na sobrang tagal ang dinalang sakit, but still, may chance pa rin mag-heal. Totoo ba? May mga brokenness sa family na bagamat hindi na nabuo, pero may chance pa rin ma-heal. May chance pa rin na gumaling. Sino po naniniwala? May mga brokenness sa marriage na bagamat hindi na nabuo, pero may chance pa rin gumaling. Totoo ba yan? Na hindi habang panahon, hahayaan ka ng Diyos na nasasaktan na lang. At totoo ba may mga brokenness sa relationship na bagamat hindi na nabuo uli, pero may chance pa rin gumaling. What does it mean? No matter how painful yung dinaanan mo sa family mo, there's always a room for healing. No matter how painful yung dinaanan mo sa marriage mo, there's always a room for healing. And no matter how painful yung dinaanan mo sa relationship mo, there's always a room for healing. Especially when the wounded heart choose to be healed. Especially when the wounded person choose to be healed. And especially when the wounded mind choose to be at peace. And finally, ano ba yung relevance ng first miracle sa family? In the midst of your family's scarcity, surprisingly, God will visit your family to give a miraculous financial blessing. Sino po naniniwala? Hindi lang surprise ang solusyon sa gitna ng matinding problema ang kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Niniwala po kayo doon? Hindi lang surprise ang kagalingan sa matinding sakit ng kalooban ang kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Sino po naniniwala? Kaya kang sorpresahin ng Diyos ng pagpapala sa gitna ng matinding kakapusan sa pamilya mo. Pansinin nyo, yung kasalan doon sa Cana sa Galilee, alam ba nila na sa gitna ng pinakamatinding kakapusan nila, mangyayari pala yung unang himala ng Diyos? Pansinin nyo, yung unang pamilya ng mga kinakasal o yung ibang pamilya ng ikinakasal, alam ba nila nakakapusin sila sa alak?
At pansinin nyo, yung bang pamilya ng mga kinakasal, alam ba nila na may gagawing himala ang Diyos sa kanila? No. Lahat sila walang alam sa mga mangyayari na yon. What does it mean? Una, at this point of time, alam na alam ng Diyos ang kailangan mo. Sino po naniniwala? Sa oras na to, alam na alam ng Diyos yung kailangan mo. Sino po naniniwala? Kahit hindi mo sabihin, alam na alam ng Diyos yung eksaktong amount na kailangan mo para sa pamilya mo. Yung kasalan doon, hindi nagkataon na 6 na tapayang bato ang nando doon. Alam na alam ng Diyos na iyon yung eksaktong kailangan nila. Sino po naniniwala? Kahit hindi mo sabihin, alam na alam ng Diyos yung eksaktong kailangan ng pamilya mo. Alam na alam ng Diyos yung eksaktong amount na kailangan mo para sa gamot mo. At sino po naniniwala, kahit hindi mo sabihin, alam na alam ng Diyos yung eksaktong amount na kailangan mo para mag-bounce back uli ang negosyo mo. Naniniwala po kayo doon? Na alam ng Diyos yung eksaktong kailangan mo. Ano tinuturo nito? Maniwala ka, gaya ng unang himala that Jesus performed sa Cana, pwedeng maranasan ng pamilya mo ang himala ng Diyos sa kabuhayan mo. Gaya ng unang himala ng Panginoon, pwedeng maranasan ng pamilya mo ang himala para sa kagalingan mo. At gaya ng unang himala na pinerform ng Panginoon, pwedeng maranasan mo ngayon ang buhos ng himala para sa negosyo mo. Dahil alam na alam ng Diyos ang kailangan mo. It is not an accident. Narinig mo yung mensaheng ito. It is not an accident na nakaupo ka, nanonood ka dito sa preaching na ito. Ikalawa, at this point of time, alam na alam ng Diyos kung paano ka pagpapalain. Sino po naniniwala? Hindi lang alam ng Diyos yung kailangan mo. Alam din ng Diyos yung paraan kung paano ka pagpapalain. Alam niyo po, sino naniniwala? Alam na alam ng Diyos kung paano ka pasasaganain. Alam na alam ng Diyos kung paano ka pagagalingin. At alam na alam ng Diyos kung paano uling ibabangon ng Diyos yung hanap buhay mo, yung negosyo mo, yung karir mo. What's the point? Maniwala ka, kahit imposible pa solusyon sa problema mo ngayon, sa kabuhayan mo, kaya kang bigyan ng posibleng solusyon ng Diyos. Maniwala ka, kahit imposible pa solusyon sa sakit mo, sa karamdaman mo, ng mahal mo sa buhay, kaya kang bigyan ng Diyos ng mahimalang solusyon para gumaling ka. At maniwala ka, kahit imposible pa solusyon sa negosyo mo, kaya kang bigyan ng posibleng solusyon ng Diyos para sa negosyo mo. Dahil ang Diyos na meron tayo ay Diyos ng himala. At ang Diyos na meron tayo ay Diyos ng pagpapala. At higit sa lahat, ang Diyos na meron tayo ay Diyos ng sorpresa. At dahil ang Diyos na meron ka ay Diyos na puno ng sorpresa, pwedeng anytime sorpresahin ka na bisitahin ng Diyos para pagalingin ang kabuhayan mo, para pagalingin ka sa sakit mo, para pagalingin ang negosyo mo. So church, again, in the midst of your family's uncertainties, God will visit your family to give you a miraculous solution. Sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan, sa gitna ng mga biglaang problema sa pamilya mo, bibisitahin ka ng Diyos. Sa gitna ng matinding sufferings,
kasakitan ng kalooban ng pamilya mo, pwede kang bisitahin ng mahimalang pagpapagaling ng Diyos. At tatanggalin lahat-lahat ng naiwang sakit sa puso mo. And in the midst of your family's scarcity, surprisingly, God will visit your family to give a miraculous financial blessings. Sa gitna ng matinding problema mo sa pera, bibisitahin ka ng dakilang Diyos para pagpalain ka. Not just enough, not just more than enough, but exceedingly enough for you and for your family. Maniwala ka, the first miracle that happened in Cana 2,000 years ago may happen today in your family.